Kilala ang mga Hapon bilang isa sa pinakamagagalang na tao sa buong mundo. Omotenashi o Japanese hospitality. Isa itong kaugalian na isinasabuhay ng mga Hapon para maiwasan ang anumang alitan sa kapwa nila o sa mga dayuhan. Kaya kapag pumunta kang Japan, matuto kang maging magalang. Respect and courtesy are key, mga biyahero. Ngunit hindi lang paggalang sa ibang tao ang matututunan mo rito. Dahil ang mga Hapon ay kilala rin sa pagiging tradisyonal. Maraming makalumang gawain ang pinaniniwalaan at iginagalang pa rin hanggang ngayon. Isa na rito ang pagsusuot ng kimono. Isang uri ng Japanese formal wear ang kimono na kadalasang gawa sa silk. Sinusuot ito sa mga importanteng okasyon, ritual at selebrasyon. Dito sa Sapporo, hindi lang ang mga lokal ang pwedeng makapagsuot nito. If you want to understand and appreciate Japanese culture, try the kimono experience. At ito na, ang bagong damit ko. Actually, this is my third or fourth time na magsusuot tayo ng Japanese type of clothing, no? And you remember we wore pang samurai, pang ninja, pang mataas yata na posisyon. Before, hindi na ako kailangan magtanggal ng damit. Dito parang stricto sila na parang kailangan hubad. Buti na lang yung aking underwear nandiyan pa din. Pero ang lamig-lamig eh. Dahil talaga medyo tight fit. Siguro ito yung kanilang skinny fit. Noong unang panahon. So yung lakad mo talagang kailangan short strides. So hindi ka pwede mag-squats dito. Hindi ka pwede mag-lunge. Ganyan lang. Kaya pala gawan sila maglakad. Kaya pala. Pero mahirap siguro kapag meron akong aabutin. No? Pwede naman. Hindi lang ganun ka-flexible. Ang isang tradisyonal na kimono ay may 12 bahagi, mula inner clothing hanggang accessories. Lahat ng isusuot mo ay mahalaga. Pero hindi lang ito basta-basta ay sinusuot. Meron kasing striktong paraan kung paano sinusuot ang kimono. Ang tawag dito ay kitsuke. Mainam na sa isang expert tayo humingi ng tulong sa pagsuot nito. So mga bihero, bihero tip na kapag gagawin ito, mag-CR muna kayo at mag-unload. Kasi habang hinihigpit niya, may lumuluha. Oh my God. Yun na yun. Wala na. Let it go. Let it flow. Dito na ako. Ayun. Ayos. Pwede na. Pwede na. Pwede na. Now, usually ginagawa nila dito, kapag nakasuot na ng kimono, may konting photoshoot magaganap. Pasok tayo dito. Malamang ito naman yung photoshoot. English na nga eh. Ayan. Ay, may tao pa. Marunong mag-Pilipino. Aba, kalain nyo, nakakita pa tayo ng kababayan. It's time for Chika Minute! Because I want to kimono more about this tradition. Teka, turista ba kayo? Hindi. Ay, hindi. So, ilang taon mo ba na dito? Ako dito, 24 years na. 24 years? Sa Hokkaido. I'm sure may pamilya ka na, marami na. Oo. Kayo ba naman? 11 years? 11 years. Makeup artist sina Jessie at Yang na mahigit isang dekada nang nakatira sa Japan. Sa kanilang paninirahan sa Japan, nakita nila kung paano binibigyang halaga ng mga Hapon ang kanilang tradisyon. Gaano ka-importante yung pagsuot ng kimono sa mga Hapon? Kadalasan kasi halimbawa pagka merong mga malaking event, halimbawa sa malalaking party, nagsusuot sila ng traditional talagang kimono ang sinusuot ng mga Hapon kadalasan. Yung mga marunong magsuot kasi hindi ganun kadali magsuot nito. I heard na yung preparation ng pagsuot ng kimono medyo wild. Yes. Gaano katagal ba? Maybe 30 minutes. Bakit sila matagal? Marami kasing umaabot sa loob. Kasi pagka nagsuot ka ng kimono, kailangan flat siya dito. Ayun, tatambak, lalagyan nila ng maraming towel dito sa loob o pati yung sa likod mo lalagyan nila ng towel yan para flat siya pagka
sinuot mo siya. Pero nagsusuot pa rin sila ng kimono. Oo, Yes. nagsusuot sila. Hindi ng lang kimono. pang costume. No, no. Ay, hindi. Most mga Most lalo na yung mga matatanda. matatanda, kagaya sa trabaho ko, yung mga 60 Yung above, talagang mga mag- nakakimono talaga Tanong ko po, sila. yung mga nagsusuot ng ganyang kimono, ibig sabihin po ba na mayaman sila? No, No, hindi. Oo, hindi yun. Kasi galing sa magulang nila, sa mga lola, meron na talaga silang mga kimono na binibigay. Kasi itong mga kimono to hanggang 100 years, hindi siya nasisira. Nakamamangha na hanggang ngayon ay buhay na buhay ang mga ganitong tradisyon. Now you know why it's a must to experience this when in Sapporo. Alam kong busy din kayo at hindi kami pupuntahan. Ituloy na natin itong photoshoot na to. let's go. I'm meeting this biyahe. God! All you gotta do is just subscribe to the YouTube channel of JMA Public Affairs and you can just watch all the behind the Drew episodes all day, forever in your life. Let's go! Yeehaw!